si Sir Ronald Rubante po yung nag-introduce sa akin this kind of opportunity. And siya din po yung nagturo sa akin. Naging top 18 po ako ng Luzon, Visayas, Mindanao. Ibig sabihin po kumikita po tayo ng 6 digit per month po. Okay? So pataas po yan. So naging top 13 din po ako. Siya po yung talaga nag-mold sa akin. Now, isa pong napaka-importante po dito in this kind of job, yung ginagawa natin araw-araw, na meron pong nagmo-mold or nagti-training sa atin. Okay? Now, we are so blessed kasi po, yung backbone talaga ng success sa bawat nandito ngayon, gaya namin, gaya na sila nila Sir Ronald or sino man yung nagme-mentor sa inyo dito, yung mga successful na po. Dahil po yan sa mga trainings. Kaya yung challenge, ito po yung encouragement ko po sa inyo. Kung bago ka pa lang, wag nyo pong pagkakaligtaan na atinan lahat ng mga trainings in the first week. Ano ba naman yung first week, 'di ba? Ako nga nag-aral ako 4 years eh, para lang sa minimum wage eh, no? Dito po, in just first week niyo lang po, 1 week lang po 'yan. Okay, na training. Doon niyo po matututunan lahat ng mga sekreto kung meron, kung ano yung ginawa namin. Okay, so importante po 'yan. Kaya I do encourage sa lahat na nandito ngayon, please attend po kayo ng mga trainings natin, okay? So ayan na po ako. Ginagawa ko lang po siya ng online dati. And ayan na po, okay? Bilisan ko na lang. Okay? So kasabayan ko po niyan yung ex-girlfriend ko, napakaganda po. Okay, ngayon wala na, hiwalay na kami kasi nga nagpakasal na po kami. Wala na yung girlfriend boyfriend, nagpakasal na po kami. Okay, last December. Ayan. Ayan po. Okay. Thank you po. Now, ito yung nagustuhan ko talaga. Ilang taon na ba po talaga kayo nagtatrabaho? I'm not criticizing pero more on practical kasi yung pag-uusapan natin. So kung ilang taon ka nagtatrabaho ngayon, kung walang nangyayari, try mo, proceed mo to. Gawin mong career to. Yun yung mata-challenge ko talaga sa inyo. Bakit? Ginawa ko kasi siyang career. No? Aside sa nagustuhan ko yung income, nagustuhan ko rin yung mga learnings na wala po, hindi po itunuro sa college dati. Okay? So 2016, 2018 hanggang tuloy-tuloy, ayan po tayo. Okay, so bigyan po natin ng virtual clap yan. Hindi ko po ito pinapakita para ipagmayabang, but I'm showing you with this for you to be encouraged na kung ano yung meron kami ngayon, ituturo naman namin sa inyo. Okay? So kung kami nauna dito, ganito yung mga results natin. Where possibly, kung ikaw naman nasusunod sa mga ginagawa sa yapak namin, ito rin yung magiging results niyo. Gusto niyo po ba yon? Okay? So yan, let's be proceed for the trainings talaga natin. So officially start na po tayo. Okay? Now, Module 1 in a powered consumerism, ito po yung marami po tayong katanungan sa buhay. Ito po yung mga tanong ko rin dati. Have you wonder bakit yung mga mayayaman mas lalong yumayaman? Natanong nyo na po ba yon? Sa buhay nyo, minsan natanong nyo na po ba? Bakit yung mga mahihirap mas lalong naghihirap? Okay? Okay, sino po ba dito yung nakapagtanong na dyan? Ano? Siguro natanong nyo na yon or kung hindi man, ngayon nyo lang ito maririnig. Pero nangyayari na sa buhay mo. Tama po ba? Well, ito po yung sagot ko dyan. Through my experience, ito po yung honest na sagot ko sa inyo. Marami pong mga mayayaman na lalong yumayaman at marami din pong mga mahihirap na lalong humihirap because of their culture. Unang-una, kultura. Ano ba yung kultura ng mga mayayaman? Um, ito yung minsan na kultura na sa pag-iisip natin mali eh. Pag mayaman daw, masama. Tama po ba? Nakarinig na po ba kayo nun na, uy, wag mong pangaraping maging mayaman kasi magiging masama ka. Mag-iiba yung ugali mo, magiging masama kang tao. Marami pong ganong mga maling paniniwala through their culture. Okay? Now, second time around, pag mahirap naman daw, mabubuti. Okay? Narinig niyo na po ba 'to? Ito yung experience ko po. Okay? Ito yung mindset ko po dati na 'pag mahirap mabuti, 'pag mayaman masama. Ito yung kulturang sinusunod ko dati, 'di ba? Now, the point is, maging mayaman ka man or mahirap, hindi po kasalanan ng pera 'yon. Tama? Kasalanan mo po 'yon 'pag naging mayabang ka, baka siguro walang nagturo sa'yo na maging humble while you are earning. Okay, dito po kasi, while you are earning, still natututo ka at tinuturuan ka namin maging humble all the time. Ganun po yung nagustuhan ko dito. Okay, so mali po yung paniniwala natin na pag mayaman, masama. Pag mahihirap, mabuti. Alam niyo po ba, ang dami pong mga mahihirap ngayon na mostly sa mga mahihirap is nasa kulungan.
Bakit nga po? Kasi po gumagawa sila ng mga masasama para lang po makapaghanap ng pera, para lang po yumaman. Tama po ba? Okay? The point is marami naman din pong mga mayayaman na ang daming natutulungan. Tama po ba? So wag niyo pong i-period agad-agad. Okay? Depende po ito sa pagpapalaki sa atin. Ibig sabihin po dito po kasi habang lumalaki yung bulsa nyo, syempre lalo naman pong lumalaki yung pagiging humbleness natin dito. Okay? So yun po yung through their culture. Unang-una po yan. Yung pangalawang nakakaapekto naman through their mindset sa pag-iisip nila. Ganito yun, kung ang kayamanan daw napapamana. Natanong niyo na po ba to? Di ba? Yung kayamanan napapamana po yan. Pero alam niyo rin po ba, lalong-lalo na ang kahirapan napapamana din po. Tama po ba? Kaya nga po nung unang generation pa lang hanggang sa generation ngayon na tayo po naniniwala lang na mahirap lang talaga, yun din yung minamana natin. 'Di ba? Napapamana po yung kahirapan. Siyempre, ano ba naman yung magandang ipamana? Yung pagiging mayaman o yung pagiging mahirap na lang? Okay? So dito po talaga we are nurturing you na baguhin niyo yung pag-iisip niyo. Isipin niyo na yung pagyaman niyo po ay puwedeng ipamana. Huwag po yung kahirapan yung ipamana natin sa pamilya natin. Okay? Next naman po. Yes, yes coach, ang dami. Ano 'yun? Okay. So, 'yan po through their mindset and through their belief, yung paniniwala natin. Sabi ng karamihan, ang kayamanan hindi nadadala sa langit. Totoo po ba 'to? Yes naman. Totoo po 'yan, hindi naman po nadadala yung kayamanan sa langit, eh. But the question is, yung kahirapan nadadala rin ba sa langit? Hindi naman na, tama po ba? But the question is ganito, the point lang po, ano ba yung magandang iiwan natin sa family natin? Yung kahirapan o yung kayamanan na meron tayo habang nabubuhay? 'Di ba? So we have to make a choice. Yun po yung point natin. Wag po natin gawing yung pag-iisip natin talagang napakahirap na hirap na talaga. Tama? Yung gawin nyo po, wala nang pong masama maging mayaman. Biblically po sinasabi po doon, hindi po money yung root of all evil. Kung babasahin niyo po yan doon sa Bible, money is not the root of all evil. But the love of money is the root of all evil. Pag minahal mo yung pera, instead na tumulong ka, okay? Instead na tumulong po tayo, yun po yung nagiging masama sa atin. Okay? Huwag niyo pong mamahalin yung pera. Ang mahalin niyo po, pagpasalamatan niyo pong naging blessings kayo to others. 'Di ba ang sarap sa feelings na tayo po yung nagbibigay kaysa naman tayo yung nanghihingi. Tama po ba? Okay? So yun po yung mga kadahilanan po nakakaapekto sa mga Pilipino through their belief, through their culture and the way they think. Okay? So babaguhin natin yan dito. Okay? Now next naman po dyan, through the cash flow system. Ito po yung importante na topic natin ngayon eh. Through the cash flow system. Ito rin po yung kadahilanan kung bakit ang dami ngayon na nagiging yung mga mayayaman lalong yumayaman and yung mga mahihirap lalong nagiging mahirap. Bakit? Ganito yan. Meron po tayong 4 or quadrant of cash flow. Yung pamaraan natin na kumita tayo ng pera. Okay? So pwede nyo pong ma-designate kung saan ka dito. Alright? Pwede nyo po yung gawin. Now, unang-una pagiging empleyado. Pangalawa, yung small business o yung tinatawag natin na self-employed people. Yung pangatlo naman po, yung big business o yung pang-apat naman, investor. Now, let me categorize. Iba-ibahin natin to. Unang-una yung pagiging empleyado. Now, yung pagiging empleyado, they are the people earn through 8 hours of working hard with minimum wage. Ibig sabihin po niyan, itong mga taong to na part ng employee or employment world is kumikita po sila ng pera through 8 hours. At the same time, meron po silang mga amo. Hawak po ng amo nila yung mga oras nila. Okay? Now yun po, 8 hours yung tinatrabaho nila pero sad to say, hindi pwedeng maging mas malaki yung kinikita nila kaysa sa amo nila. Get my point? Okay? Hindi pwede maging malaki yung kinikita nila kaysa sa nauna nila sa kanila. Okay? Yung supervisor, kung ano yung sweldo ng supervisor, yun lang yun. Yung manager naman po, kung ano sweldo niya, yun din po yun. Okay? Mas malaki yung manager kasi by position yan eh. Now, next naman po tayo, yung mga through their small business or yun yung mga tao na kumikita po sila through their expertise. Ano po ba to? Ito yung mga taong
Like doctor, nagkakaroon sila ng small business, self-employed sila, nagtatayo sila ng sarili nilang office. Tapos kumikita sila through their expertise. Yung doktor kasi, yung ginagawa nila, through clients, o ibig sabihin doon, through customer. 'Di ba? Pag may nagpapa-check up, kumikita sila doon. Kung engineer naman, through project. 'Di ba? Pag meron silang customer nagpapagawa ng ganitong blueprint, ng ganitong bahay, kikita sila ng malaki doon. Pero hindi po talaga yun stable. Kasi pag wala kang customer, walang nagpagawa ng bahay, that's good. Alam niyo po ba, itong linya to, tong employee or small business, okay po ito sa panahon noong magpalagay natin 30 years ago. Okay po yan. Kasi sa panahon noon, hindi pa po marami yung mga doctors, hindi pa po marami yung mga empleyado, hindi pa po marami yung ganito, yung mga engineer. Okay po yan 30 years ago. Pero sa panahon po natin ngayon, hindi na po okay yan. Okay, yun po yung point natin. Okay, now let's go to the big business. Itong big business po, ito po yung mga tao na they earn money through multiplying his people, time and effort. They want time freedom. Ito yung mga tao na gustong-gusto yung time freedom. Yung walang mga amo. Okay, ito yung mga taong yan. And yung investor naman po, ito yung mga tao earn through big investment gaya ni Henry C., Gokong Wei, Lucio Tan. Now the point is hindi naman natin pwedeng maging agad-agad na maging si Lucio Tan or ni Henry C. Kasi nag-iisa lang yung Lucio Tan sa buong Pilipinas. Nag-iisa lang din po yung Henry C sa buong Pilipinas. But the good news is, alam niyo po ba, may system kasi yung employee and self-employed and big business or investor. Yung big business and investor, ito yung mga taong napakayayaman ngayon. Ito yung mga taong may mga time freedom ngayon. Na kahit natutulog na sila, kumikita sila ng malalaki. Okay? Gusto niyo po bang malaman kung ano yung sistema na meron sila? Okay? The point is ganito yan. Kung employee ka ngayon or self-employed ka ngayon, it's not the late time. Or ibig sabihin, hindi pa po yung ito yung last minute of your life. You have a chance to transfer dahan-dahan into a big business or investor. Yun po yung point natin. Kasi ayaw naman natin habang buhay mga empleyado eh, tama? Habang buhay may amo, tama po ba? Ayaw natin ng ganun. Pero through survivals, pwede niyong gawin yon. Well, the good news is, ito yung system na kaibahan ng employee or self-employed and big business and investor. May kaibahan po yan. Ito po yung kadahilanan kung bakit yung mga mayayaman, lalong yung mayaman, yung mga big business investor, at yung mga mahihirap, lalong naghihirap, kasi ito yan. Unang-una, pag nasa employee or small business ka, dati nandyan ako. Uulitin ko, nandyan ako dati. Yung system na meron sila, yung system na singleness. Ibig sabihin po, no, nag-iisa lang po yung katawan natin. Sino po ba dito kagaya ni Naruto na kaya magkagibunshin? Sino po sino po ba dito yung marunong magkagibunshin? Papalakpakan ko po kayo. But the point is hindi wala pong ganun tao. Tama po ba? Only in the movie. Okay? Yung paramihin natin yung katawan natin. Tama? The law of singleness, ito yung tao na kapag nagka-problema yung katawan mo, maaapektuhan yung trabaho mo. Pag naapektuhan yung trabaho mo, maaapektuhan yung sweldo mo. Pag naapektuhan yung sweldo mo, maapektuhan yung family mo. Tama po ba? Kasi po, pag nasa law of singleness ka, hindi mo pwedeng tawagan yung example, ikaw may kapatid ka ngayon, tapos nagkasakit ka, hindi mo pwedeng tawagan yung kapatid mo. Sasabihin mo na, bunso, pwede bang ikaw muna yung pumasok sa trabaho ko? Kasi may sakit ako ngayon. Hindi po pwede yun. Tama po ba? Okay? Now, yun po yung system of singleness. Nag-iisang katawan, nag-iisang effort. Pag nagkasakit yung katawan, nagka-problema yung katawan, sad to say po, maaapektuhan po yung ating trabaho, sweldo, and your family. Kasi araw-araw may ginagasto tayo sa family natin. Ito naman pong nasa kabila, ito yung mga tao, yung system nila is leverage. Meaning po niyan, the system of leverage is ganito. System of leverage is when you multiply your time, effort in other people so you will get paid or earn income even if you don't work. Ano po ba yung ibig sabihin nun? English kasi, ano? Ba't mo in-English or less? Bisayain na Tagalogin natin. Yung nasa system of leverage, ito yung mga taong napaparami nila yung time nila, yung effort nila, through people, through community, kung saan naman po lalaki at lalaki, and time will come, they earn money even their sleep. Kahit natutulog na po sila, kumikita at kumikita at kumikita sila ng pera.
kahit tumanda sila, like Henry C. Kahit si Henry C po yung siya po yung may-ari ng SM sa mga hindi po nakakalam. Kahit wala na po sa mundo si Henry C, alam niyo po ba, tuloy-tuloy yung milyon-milyon na kinikita niya kasi nakapag-leverage na siya. Now, Sir Les, pwede bang maging si Henry C? Hindi po. Kasi nga po, inulit ko na po, nag-iisa lang po yung Henry C sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Well, the good news is kung ano yung sistema na meron yung mga mayayaman, ito yung sistema na meron sa empowered consumerism. Okay? So ibig sabihin, dahan-dahan makakapag-transfer ka from law of singleness or system of singleness, pwede ka makapag-transfer into the system of leveraging. Okay? Nagkakaintindihan po ba tayo? Ito po yung empowered consumerism kung saan meron po tayong system of the leveraging, yung sekreto ng mga mayayaman kung bakit sila lalong yumayaman. Okay? Palakpakan po natin yan. Okay? Alright, so now, let's talk about pag-usapan natin ngayon yung tinatawag nating pangarap mo sa buhay. Okay? Iisa-isahin natin yan. Paki-thumbs up naman po kung may pangarap po kayo sa buhay ng maklaro natin. Ano? Baka po kasi wala po kayong pangarap sa buhay eh. Ayan. Okay, pag mangangarap po kayo, ito yung advice ko po sa inyo. Pag mangangarap kayo, gawin nyo ng malaki. Walang limit eh. Pag nangarap kayo, pangarap na nga lang, titipirin mo pa. Pangarapin mo, malaki na. Okay? Yung pangarap natin, minsan ito yan. Pangarap natin magkaroon ng sasakyan. Tama po ba? Hindi po masamang mangarap ha. Tama po yun. Gusto nating mangarap ng bagong sasakyan. At the same time, gusto natin ng ano. Siyempre, sino ba naman dito hindi gusto ng lupa't bahay? Diba? Kaya nga tayo kumakayod araw-araw kasi nangangarap tayo. Tama? Next naman po dyan, itong tinatawag nating napakalaking savings. Okay, gusto natin ng malaking savings. And syempre, pag may savings ka na, anytime makapag-travel ka. Tama po? Ito po yung common na mga pangarap natin for our family. Tama po ba? Bagong sasakyan, lupa't bahay, malaking savings, and makapag-travel. Question, ganito. Sino po ba dito yung nakuha na yung mga pangarap na yan? Okay, paki-thumbs up po kung nakuha. Meron na po dito. Marami na po nakakuha. Pero sino po ba dito yung hindi ka ba nagtataka bakit hanggang ngayon hindi pa rin niya nakukuha? Okay? I do believe, naniniwala ako na talagang gusto natin magkaroon ng ganyan. Pero hindi mo ba natatanong bakit hanggang ngayon? Ang tagal ko na sa mundo, hindi ko pa rin yan nakukuha. Yung pangarap ko ngayon, pangarap pa rin. Bangungot na yan. Okay? Baka bangungot na po yan. Tama po ba? Well, ganito po kasi yung nangyayari sa atin. Nung bata tayo, libre po yung mangarap. Ang bata po tayo, lagi tayong sinasabi ng parents natin, who you want to be for the future? Yung sinasagot naman natin, I want to be a soldier. I want to be businessman. I want to become a successful. Tama po ba? I want to be a new car. Tama? I want to be a new house. Tama? Yun po yun. Ganun po yung mga pangarap. Pero nung dumating yung point na nagtatrabaho na tayo, ang laki ng kaibahan. Yung dating pangarap natin na sasakyan, kasi nga, nagdedepende na yan ngayon kung ano yung laman ng bulsa natin eh. Yung pangarap natin, nagdedepende na sa ano yung laman ng bulsa natin. Yung dating sasakyan, ang nangyayari, kasi nga hindi natin kaya yung sasakyan, motor na lang sa ngayon. Tama? Kasi yun lang yung naaabot eh. Yun lang ma-afford sa sweldo eh. Tama? Now ngayon, yung kung mas maliit pa doon, kung mas maliit pa talaga yung sinusweldo, hindi mo ma-afford yung motor, yung pangarap natin from sasakyan, naging motor, magiging bike na lang. Tama po ba? And worse pa niyan, pag hindi pa talaga kaya yung bike, gulong na lang. Yung na yung mangyayari. Tama po ba? Ibig sabihin po, lahat ng pangarap natin ngayon, it requires a lot of money. Kailangan po yung malaking savings, malaking pera. Tama? Kasi hindi ka makapagbibili ng gusto mo kung wala ka nun. Okay? Kaya po hindi nakukuha yung mga pangarap natin gaya ng bagong sasakyan, lupa't bahay, makapag-travel, makapag-savings ng malaki. Kasi po, yung tanong dyan, meron ba talaga tayong malaking kinikita araw-araw, weekly, and monthly? Okay? So let us, sasagutin natin yan isa-isa ngayon. Okay? Ganito yung nangyayari sa atin kung bakit hindi natin nakukuha yung mga pangarap natin sa buhay. Unang-una, nasa law of singleness tayo or system of singleness. No work, no pay. At the same time, 8 hours, hindi tayo yung may hawak ng oras natin. At the same time, kahit magtumbling-tumbling ka dyan, ang mangyayari sa'yo, hindi pa rin tataas yan. Hindi pwedeng maging yung kinikita mo mas malaki pa sa kinikita ng amo mo or yung manager mo. Tama po ba? Yun po yung law of singleness. Now, ito po yung buhay ko po dati when I was in a law of singleness.
gigising po ako. Ito yung kadahilanan kung bakit hindi po nakukuha yung mga pangarap natin sa buhay. Gigising po ako, tatakbo po ako niyan. Para po saan? Mag-work hard po ako. Para sa amo ko po. Tama po ba? Pagkatapos po niya, syempre uuwi po ako ng pagod. Syempre kakain. Tapos pagkatapos ng kumain, matutulog. The question, anong gagawin kinabukasan? Same. Gigising ka, tatakbo ka, work hard, papagod, uuwi, kakain, matutulog. Same routine. Ang tawag po dyan, rat race. Iikot at iikot at iikot lang yun ang buhay natin. Okay? Kaya naman, kung ano yung sweldo na meron ka ngayon, walang binabago, same pa rin yung sweldo. Yung kinikita o yung income po. Okay? Get my point? Yun po yung rat race, ibig sabihin ng rat race. Kasi nga, if you always do what you always did, you always get what you always got. Naintindihan niyo po ba? Kung paulit-ulit yung ginagawa mo araw-araw na alam mo namang walang resulta, tapos ginagawa mo pa rin, syempre you will get what you always got. Tama? Kaya nga po, yung nangyayari, yung pangarap natin hanggang pangarap na lang. Kasi hindi tayo gumagawa ng bagong solusyon. Ito yung magiging advice ko po sa inyo since nandito na po kayo sa Empowered Consumerism. Look at this. Think about this para po to sa inyong lahat. Bakit walang natitira sa salary mo? 'Di ba ikaw 'yan eh. Pagpalagay natin ikaw po yung tank na 'yan. Okay? May salary ka, kumakayod ka araw-araw eh. May amo ka eh, tama? Pero sad to say, law of singleness ka lang sa ngayon. 'Di ba? Yun lang yung alam mo. Siyempre may sweldo ka naman. So kumakayod ka nga araw-araw, may sweldo ka doon. But sad to say, since ikaw yung water tank na 'yan, yung salary mong pumapasok, yung mali lang po, meron tayong utang na binabayaran. Tama po ba? Tawag po dyan, butas. May butas na po. Pangalawa, may tubig pa. Butas na naman. Pangatlo, kuryente, butas na naman. Tama po ba? Pang-apat, pagkain. Di naman po pwedeng hindi ka gumasto eh. Kailangan mong kumain, kailangan mong buhayin yung family mo. Tama po ba? Next naman po dyan, PhilHealth, mga pag-ibig, SS, mga deduction pa. Di ba? Now the point. Kung ikaw ngayon yan, yung tank na yan, one source of income lang yung meron ka, ang mangyayari sa'yo, yung salary mo, mauubos talaga. Tama po ba? Kasi ang daming butas eh. May utang, may binabayaran ka, hindi pa natatapos, hindi mo pa natatanggap yung sweldo mo, yung payslip mo, wala na, pinambabayad mo na sa utang. Kaya pagdating ng payslip, slip na lang, wala nang pay. Tama po ba? Yun yung nangyayari. Okay, kasi yung sweldo natin, pinambabayad na natin sa darating na utang. Yun po yung point natin dyan. Now, yung tubig, babayaran mo pa yan. Nagiging maraming butas yung tank. Ikaw yon, ang dami mong ginagastuhasan, hindi pa dumadating yung sweldo mo, kwintada mo na yung ginagasto mo araw-araw. May utang, may tubig, may kuryente, pagkain, PhilHealth, pag-ibig, SSS. Daily routine na po yan, monthly routine na po yan, yearly routine na po yan. Now, pag hindi mo babaguhin yan, syempre, magiging paulit-ulit yung magiging resulta mo sa buhay. Tama? Ulitin ko po, hindi ko po kayo pinatatamaan. Galing din po ako dyan. Okay? Now, ito yung nagustuhan ko dito. Since part ka ng empowered consumerism, alam niyo po ba pwedeng magbago yung takbo ng buhay mo? Ganito yan. Leverage income yung dala ng empowered consumerism. Ibig sabihin na multiply yung effort, yung income, yung your people, ang daming namumultiply. Kahit nag-iisa ka pala, dadami yung parang katawan mo, nagkakagibunsin technique ka doon, dumadami ka. Kasi yung system. Ibig sabihin ng tawag doon, leverage income or leverage system yung dala ng empowered consumerism. Now, habang pumapasok yung salary mo, syempre, may leverage income na papasok din. Part ka ng empowered consumerism eh, tama po ba? Malalaki yung kinikita sa empowered consumerism. Now, tuwing may pumapasok na salary dyan, or tawag doon, income through leverage income na empowered consumerism, yung utang po, natatapalan yan. Okay? Ibig sabihin po niya, napapatch upan. Yung tubig na po nang babayad dyan, napapatch upan. Yung kuryente na papambayad dyan, napapatch upan. Pagkain, syempre, nasusolve na yan. PhilHealth, yan, wala na po yan. Lahat-lahat po, wala na po yan. The question is this is the question. Mapupuno po ba yung tangke or hindi pag na-patch upan na lahat ng butas? Pakisagot naman po, pakitap naman po kung naintindihan nyo. Tanong ko po, mapupuno po ba yung tangke pag na-patch upan na lahat ng butas? Yan. Pakitype po kung sino yung nakaintindi. Sabi ni Ma'am Coach at Timers, yes, mapupuno po.
Okay? Isa lang ba yung audience natin ngayon? But isa lang po yung nag-type. Ayun, yes po, thank you. Ayun, Casey Inot, oo. Yan, Mitchell, yes. A big yes from Rainy Lynn Pilapil. Yes po, big na big. Okay? Ayun, oo, ang dami. Yes. Now, generally, ayun, dami nagta-type. Generally, talagang mapupuno yan. Alam niyo po ba pag napuno yan, ang mangyayari ganito. Okay? Mawawala yung utang, tubig, kuryente, pagkain, PhilHealth, Pag-ibig, SS. Ibig sabihin, wala na talagang butas na dumadaloy dyan. Yes po, mapupuno from Angelo si Bisa Cruz. Mapupuno at mapupuno po yan. Ang mangyayari dyan, syempre, kukuha ka ng ibang tank. Tama po ba? Hindi naman pwedeng pabayaan mo lang umawas yan eh. Tama? Kukuha ka ng ibang tank. Ang tawag na doon, savings. Get my point? Kaya tayo walang nakukuhang results year after year, wala tayong savings. Kasi nga nasa law of singleness ka lang. Tama? Now, you are already part of empowered consumerism. Anong meron dito? Leverage system or leverage income. The good news with that is pag napuno yung tank na meron ka ngayon, aside na may salary ka, may leverage income ka pa, dadami yung savings mo. Ito yung next question ko po sa inyo. Next questions ko po is this. Pag ikaw dumami yung savings mo, balikan natin yung pangarap mo. Okay? Balikan natin yung pangarap mo. Pag dumami ang savings mo, please answer this, type this. Possible ba na magkaroon ka ng bagong sasakyan? Possible ba na magkaroon ka ng bagong lupa't bahay? Possible ba makatravel ka sa lugar na kung ano mong gusto mo? Pakitype po kung sino yung nakapin dyan. Of course, yes, from Rainilin Pilapil. Ayun, yes. Ang bilis naman. Teka lang po. Ayun, Ruina Alcos, yes po. Yes na yes from Michelle. Ayun, Rosita, yes. Oo naman from Casey Inot. Yan. Ayan. 100% from Coach Atimers Bautista. Ayun. Yes na yes, Coach, from Jomar Lauron. Maraming salamat at naintindihan nyo po. Oo naman, ang dami. Yes po, totoo po yun. From Roxanne, from Gerardo Mendoza. Yes na yes na yes na yes na yes po. Congratulations in advance. Yun po yung napakagandang sistema na meron sa empowered consumerism. Once again, pag yan nangyari na po sa inyo, kaya nga po pala, ang dami po ditong in the past 15 years, umabot na rin ng 15,000 na create na millionaires. Ibig sabihin po, ang dami ng mga achievement, bahay, mga sasakyan, mga lupa. Ang dami nang nakapag-achieve through our system. Kasi nga po, ang meron tayo dito, tinuturuan tayo na aside na may salary ka, wag mo pong itutok yung pangingisip mo dyan sa salary lang kasi nauubos yan. Hindi pa nga dumarating yung pangalawang sweldo mo, ubos na yan eh. Tama? Ito yung leverage income na meron ng empowered consumerism. Uulitin ko, dito ka tinuturuan ng maraming savings. Okay? Yun po yung trainings na meron ako sa inyo ngayon. Hopefully po, naintindihan siya ng mabuti. Okay? Tapos na po ako. Madali lang po yung trainings natin. Ilang oras lang ba? Umabot pala ng more than 1 hour. Okay. Now, the good news with that is, lahat ng nandito ngayon, this is your first module training. Naiintindihan nyo na ngayon kung bakit yung mga mayayaman, mas yumayaman at yung mga mahihirap, lalong humihirap. Okay? Kasi nga po, ganito yan. Kung ikaw ngayon, dati-dati hindi ka pa part-time powered consumerism, wala kang ibang alam kundi yung law of singleness or system of singleness. Tumatanda ka na lang, yun lang yung alam mo. The good news is, since part ka na ng empowered consumerism, yung itinuturo po namin sa inyo, you have already the chance to transfer into law of leverage na meron ang empowered consumerism. Yun po yung nagustuhan ko po dito. Okay, sa lahat ng nandito na mga bago ngayon, congratulations po kasi nga po natapos yung first module training natin ngayon. And I know na kahit konti lang yung na-share ko po sa inyo through my experience po, I know marami po kayong natututunan. Okay? Now, hindi lang po ito yung training na meron tayo, kundi po marami pa po tayong training for the next day. Okay? Sa lahat ng mga bago ngayon, before po kayo mabigyan, okay, ng tinatawag natin na access para po magtuloy-tuloy na yung earnings nyo po, kailangan po muna kayong mag-graduate or ma-awardan na sa natapos nyo po yung whole week na training natin. 1 week lang naman eh. Tama? Ano ba naman yun? Ako nga po, nag-aral ako 4 years eh. Kaso wala to sa college, itong mga natututunan ko ngayon. And nice to hear with you guys nga
kahit ngayon po busy po kayo, naglaan po talaga kayo ng oras para pakinggan itong trainings na to. Now, another good news po sa inyong lahat na nandito ngayon. Tomorrow po, meron po tayong company speaker din po. Check ko lang. Ipopromote ko lang po sa inyo ito. Okay. Achievement platform. Bukas na po ito sa lahat na nandito ngayon. Please do attend with this. Another 8:30 PM naman po bukas ng gabi. Doc Sir Guy, Pastor John Guy. Okay, siya po yung magtuturo sa atin about Empowered Consumerism Achievement Platform or ECAP, ECAP. Okay, so sa lahat ng nandito ngayon, hopefully, sana po magkita-kita po tayo bukas po ng gabi, same time, 8:30. And tapos na po ako sa training ko ngayon. All the updates po, isi-send po yan doon sa ating GCs. And please focus your mind. Excited po si Jomar Lauron. Ayun, maraming salamat. Okay. Focus your mind po sa lahat ng mga bago. Wag po muna yung earnings. Wag po muna yung earnings. Darating po yan. Darating po tayo sa point na yan. Okay. Pero yung unang-una po, learnings. Spellingin niyo po yung learnings. LEARNINGS. Tama po ba? Paki-type niyo nga po learnings. Ayan, paki-type po learnings. Big capital ha. Big capital man, capital letters ano. Ayun. Capital letters po yung learnings. Paki-type po. Paki-type po muna bago po ako matapos. Ayun. Para sino yung tamang spelling? Sino yung may tamang spellings dito? Learnings. LEARNINGS. Ayun. So yun po yung learnings. Now, spell earning. Spell niyo po yung earning sa lahat ng nandito ngayon. Spell niyo po yung earning. Sige po. Para po matapos tayo. Ayun. Izel. Ayun. Earnings. Okay. Yan. Maraming salamat po. Napansin niyo po ba? Yung nawala, L. Pero yung unang-una, L. Ibig sabihin, lahat po ng earnings will follow pag meron na kayong maraming learnings. Get my point? Okay? So darating po yung earnings nyo, lalaki po yung earnings nyo. But yung pag-nurture po kasi namin sa inyo, tinuturuan po namin kayo para po maraki po yung maging backbone nyo po o yung foundation nyo po dito. Okay? So congratulations in advance sa lahat na nandito ngayon. And tapos na po ako. Maraming salamat po sa inyo sa pakikinig sa akin. And paki-type naman po kung marami kayong natutunan. Type nyo po dyan kung marami kayong natutunan. Type nyo po, ano ba magandang i-type? I learn a lot. Ayan. Type nyo po, I learn a lot. Or kahit mag-thank you, okay na po yun. O, diba? Diba? So once again, thank you very much po sa lahat ng nandito ngayon. And I hope na magkita-kita po tayo bukas po, 8:30 PM. I'm so excited for our company speakers, kay Sir John Guy. Ibang lahi po yung tinuturuan nito, pero grabe, binigyan po tayo ng precious time para po lahat ng learnings niya po maipasa niyo po sa atin. Okay? I learn a lot. Maraming salamat, Izel. Roxanne, maraming salamat po. Angel Chavez, maraming salamat po. Ayan, Ruel Alicaya, maraming salamat po. Rowena Alcos, maraming salamat po. Thank you. Roy, maraming salamat din po. I learn a lot. Junicio Alcos, maraming salamat. Ayan. Angelo Sibisa Cruz, maraming salamat din po. Thank you once again. This is Leslie Lientos signing off. Back to you guys.